At magsupo kayo sandali. Last Sunday, Jesus taught His disciples about the necessity of praying always without getting weary. This is called perseverance in prayer. No? Ano naman ang ibinubunga ng perseverance in prayer na hindi ka nagsasawang tumawag sa Diyos? You keep God's presence. No, because when you pray, you are assured that you're present with God. Ang lagi mong kausap, di lagi mong kasama. No, kaya nga para sa atin, the point is not that we are present with God. The point in persevering in prayer is that God is present with us. Yun ang importanteng lagi nating maalala. Perseverance in prayer strengthens our faith. No? Kaya nga yung ating sabi nga, persevering in prayer is equal to perseverance in faith. Katatagan din sa pananampalataya. Perseverance in prayer also polish our request kung ano yung hinihingi ninyo. Minsan hindi dumadating. Kasi nga hindi yun ang dapat mong dasalin. Parang yung babae nagdadasal na ganyan. Lord, bigyan mo naman po ako ng mapapangasawang mayaman, guwapo, at saka bata. 20 years old pa lang siya kasi nun. Umabot na ng 30, wala pa. Siguro hindi yun ang dapat kong dasalin. Binago niya na, Lord, bigyan mo po ako ng mapapangasawang mayaman at saka guwapo. Nawala na yung bata. 30 na siya, hindi na rin siya bata eh. Umabot na ng 40, wala pa din. Lord, bigyan mo naman ako mapapangasawa, mayaman. Wala na yung guwapo. Total, hindi na rin siya kagandahan eh. May mga kulubot na din. Wala pa rin yung 50 na. Sabi na lang niya, Lord, lalaki. Basta lalaki! Paubos na ng paubos. No, it polish our request. Unti-unti nababago yung ating hiniling sa Panginoon na hindi natin inaakala na hindi niya pagkakalob sa atin. So always persevere in prayer, no? Para sa atin, what we ask of God is assured that we will always receive in faith. No, kaya nga nung last Sunday, ang Panginoon ay nag-aanyaya na huwag tayong mapapagod manalangin. Palakpakan natin ang last Sunday. You form an intimacy with God. So today, 30th Sunday, 2 persons went to the temple area to pray. No? Parang sunod-sunod na linggo, it's always about prayer. No? Both of them were sinners. Kaya lang yung isa, nagmamalaki pang humarap sa Diyos at nanlalait pa ng kapwa-tao. No, hindi, katulad ng ibang tao dyan. Dasal mo, galing, no? Minsan, meron tayong ganyan, may mahilig tayo magbansag, di ba? Pag yung kahit yung mga lahi-lahi, kayo, yung sabi nga ang mga Bisaya daw, yan ang lahi ng matatapang. No, mga bansag yan eh. Lahat nga ng Bisaya dito, pumalakpak. Lahat ng Bisaya, pumalakpak. Ba? Pag malaki nyo lahi nyo, sabihin ng mga Bisaya, matatapang kami! 1, 2, 3. Para namang duwag yun. Matatapang kami! Sabay-sabay, Bisaya! Ayan. Sabi, mga kapangpangan, sila Sister Del yan, di ba? No? Kayo daw ang lahi ng... lahat ng kapangpangan nga, pumalakpak dito. Kayo daw ang lahi ng dugong aso. Ko alam kung ano ibig sabihin yun. Alam ko lang, sisig, masarap sa Pampanga, ano? Sabihin na nga ng kapangpangan, dugong aso kami! 1, 2, 3. Yan. Sabi pa, ang mga Ilocano naman, yan daw ang mga, lahat nga Ilocano, pumalakpak dito na may pagmamalaki. Kayo daw ang lahi ng mga kuripot. Pakisigaw nyo nga, kuripot kami! At lahat ng Bicolano, kayo ang pinaka-pumalakpak ng may pagmamalaki. Lahat ng Bicolano. Kayo daw lahi ng mga Almoranas. Sumigaw kayo, Almoranas ako! Meron mga bansag-bansag, itong tax collector na, itong pariseyong ito, nanlalait pa ng iba.
nagmamalaking humarap sa templo at sinasabi na, Panginoon, nagbubuwis ako, nagbibigay ako ng tithes, hindi katulad nitong tax collector na ito. Masamang tao yan. No? Samantalang yung tax collector, hindi man makatingala. Dinidibdiban yung sarili at simple lang ang dasal, Lord, have mercy on me, a sinner. And he went home justified in God's eyes. Umuwi siyang matuwid sa mata ng Diyos. Tandaan natin ito. God does not despise the sinner. He despises those who pretend to be righteous. Lahat naman tayo makasalanan eh. Yung katabi nyo, sabihin nyo sa kanya, alam ko, makasalanan ka. 1, 2, 3. O, ano sabi? Lalo ka na. Sino po? Pag nagmamasa ko sa bilanggo, nung araw sa Bilibid, sinasabi ko sa mga nakabilanggo, minamahal ko mga kapatid kay Kristo nakabilanggo. Huwag nyo kaming kaingitan, kaming mga nasa laya. Dahil pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang tayo makasalanan. Pare-pareho tayong makasalanan. Isa lang ang pagkakaiba. Kayo, nagpahuli. Mga engot. Yun lang naman talaga eh. Pero kung tutuusin, sino ba ang walang pagkukulang dito? No? Kaya nga, the tax collector went home justified because he admitted his weakness. He admitted his mistakes and he went to God asking for mercy. Yan lang naman ang gustong makita ng Diyos, to accept. Because when we accept our fault, God knows we are willing to make amends in our lives. Pag inamin mo kasi pagkakamali mo, alam ng Diyos na handa ka ding magsikap magbago. Hindi yung nagtuturo ka pa ng iba. Yung ba nagpapalusot, kumakain yung mag-steady sa restaurant. Pagkain ng lalaki, steak, yung babae, hipon. Paghiwa ng lalaki, dumaus-dus ka mo yung steak, tumalsik sa plato ng babae. Imbis na mag-sorry, sabi ng lalaki para magpalusot, gusto mo? Sabi ng babae, ano, hindi na, sa'yo na yan. Binalik sa plato ng lalaki. Yung babae naman, kinukutsara, tinidor, binabalatan yung hipon, tumalsik yung hipon. Sabi ng babae, buhay pa, ang fresh. Natawa yung lalaki, may kabag yata, silent whisper. Woot! Sabi ng lalaki, ang cute, no? Yung babae, natawa, may sipon, tumulo, tapos lumubo. Sabi ng babae, surprise! Pukang! Huwag na kayong magpalusot, you know? Especially when you blame people for your mistakes. When you blame, you give up your power to change. Kapag nagturo kayo ng iba, inaalis mo ang kapangyarihan mo para magbago. Kasi nagtuturo ka lang eh. No, that is why it is important for us to admit, and God knows we are willing to amend. God loves you. No? God loves sinners. That is why we know God knows we are weak. God knows that we are sinners. That is why God loves us more. Dahil alam ng Diyos na mahina talaga tayo. Di ba sa pamilya ganyan? Pag may mga mas less privileged na mga anak, halimbawa, yung mga may konting, sabi nga, yung autism or something, sila yung importante sa pamilya. Sila yung sentro ng atensyon. Pati kapatid nila, aalagaan sila ng gusto because they are the weakest. God loves us more because God knows we are weak. God knows we commit mistakes. But always remember, ang sabi nga ni Ray Valera, di ba, kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sinner ka man. Yan ang sinasabi lagi sa atin ng Diyos. Today, decide to go home justified. No? Not by blaming your faults on others, but by admitting your weakness, asking for forgiveness, and make amends in your lives. Maaring sabihin ng iba, hindi natutuwa sa akin ng Diyos. Totoo naman yun. Maaring hindi natutuwa sa iyo ang Diyos. Pero itong sasabihin ko sa iyo, hindi man ikaw nakakatuwa, mahal ka pa rin ng Diyos.
our past broadcasts on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.